This hearing of the Committee on Health and Demography is hereby called to order. Today we have on our agenda the Senate Resolution number 874 filed by our Majority Floor Leader, Senator Joel Villanueva, to inquire on the preparedness of the Philippine government to detect, prevent, minimize, treat, and contain the reported global rise of respiratory illnesses and the capacity of the country's healthcare system to handle a surge or outbreak of cases. May we now request the committee secretary to acknowledge the resource persons who are with us today, Mr. Comsec. Good afternoon, Mr. Chair, for this inquiry on PSR 874. We have the following resource persons. We have Assistant Secretary Maylin Beltran of the Public Health Services Team, Dr. Racel Nica Hao, Director 4 of the Disease Prevention and Control Bureau, Dr. Aletea de Guzman, the Director of the Epidemiology Bureau, Dr. Fides Benafed, the Chief of the Pharmaceutical Division, Ms. Madeleine Carinan, Ms. Lorades Renegado, Ms. Angelica Ginto, Ms. Jacqueline Cheng, Ms. Angelica Garcia, Ms. Riva Gutierrez, Ms. Rochelle Abelera, Ms. Jade May Bio, and Mr. Wenzel Asprek. From the Bureau of Quarantine, we have Mr. Carlos De La Reina Jr., the medical officer from BOQ. From the Research Institute of Tropical Medicine, we have Attorney Analisa Duran, the OAC Director 4, with Ms. Catherine Dacasin, Senior Science Research Specialist. From the Food and Drug Administration, we have Ms. Jesusa Joyce Sirunay, Director 4 of the Center for Drug Regulation and Research. From the UP Philippine General Hospital, we have Dr. Gerardo Legaspi, the Director. From the Department of the Interior and Local Government, we have Mr. Dennis Villaseñor, the Director of the National Barangay Operations Office, Attorney Salvacion Bacay, the Assistant Director of the Bureau of Local Government Supervision, and Mr. Elmer Tomagan. From the Department of Foreign Affairs, we have Mr. Michael Lindon Garcia, Director of the Office of Civilian Security, with Mr. Mikael Solitario. From the Department of Tourism, we have Attorney Glyza Sarmiento, the Chief Legislative Liaison Unit, and Mr. Sherwin Mactal Manuel, Senior Tourism Operations Officer. From the League of Provinces of the Philippines, we have Ms. Angelica Sanchez, the Director for Policy Development. From the National Disaster Risk Reduction and Management Council, we have Ms. Susan Kiambao, the Chief for Response and Operational Coordination Division, with Ms. April Joy De Vera, Policy Development and Planning Officer. That would be all, Mr. Chair. Salamat, Mr. Comsec. Meron lang po akong opening statement. The COVID-19 pandemic highlighted the need for us to always prioritize improving the resilience of our communities and the health systems on which they depend. Marami po tayong natutunan sa nakaraang pandemya at marami po tayong isinusulong para mas mapalakas po ang ating healthcare system. Dapat po ay mas handa tayo ngayon sa anumang health emergency na maaring dumating. At gusto ko lang pong i-share sa inyo nung 2019 during the budget deliberation, yung pinropose po as chairman po ng Committee on Health, pinropose po nila na yung mababawasan na opisina ng budget sa Department of Health ay yung RITM. Alam niyo, kutob ko lang po nung panahong yon. And who would expect na ang RITM po yung magiging pinaka-importanting opisina sa panahon ng pandemya. Budget deliberation, November of 2019, December. Pagtungtong ng January, na nabalitaan natin yung sa bansang China na meron pong na-discovering COVID-19, coronavirus. At nung March 7 of 2020, doon na po yung dineclare po yung state of health emergency. At pinaka-importante yung RITM.
sila po yung may kapasidad to conduct test at pinapadala pa sa Australia, and it took them 1 week, no, para makuha yung test. So lesson po yun sa atin na wag po tayong maging kumpiyansa at mas mahirap yung mabibigla tayo, mas mabuti na yung maging proactive tayo at the more we should invest sa ating healthcare system. So kutob ko lang po nung panahong yon na wag bawasan yung RITM. Dinagdagan pa natin, ni-restore natin at dinagdagan pa natin yung pondo ng RITM for 2020. At nagkataon, sila nga yung pinaka-importanting opisina na may kapasidad to conduct tests sa COVID-19. So lesson po yun sa atin na kung may mga naulat na balita na tumataas yung kaso, ay dapat po ang ating mga health officials natin ay ready, handa sa anumang surge at huwag maging kumpiyansa. Ang nangyayari po kasi pag nagiging kumpiyansa po ang lahat, pag walang namamatay o walang nagkakasakit, so parang binabaliwala nila. Pero papunta na rin po tayo sa pagbabalik natin sa normal na pamumuhay. Ngunit meron rin po akong nababalitaan sa ibang bansa, no, tumataas po yung kaso. Last month, the Chinese National Health Commission reported an increase in incidence of respiratory diseases in China. Rise in respiratory illness were also reported in Europe and North America. Here in the Philippines, the DOH reported a higher number of influenza-like illnesses this year compared to last year. These are illnesses that include different diseases with fever, cough, colds, which are caused by different viruses, including COVID-19. At napansin ko nga, despite the higher number of cases, at it is good to know that fatalities are lower, no? Meron po akong mga narinig na mula sa ibang bansa umuwi rito, nag-travel sila ng Vietnam. Yung may mga edad na po, tapos nagkasakit ng influenza o pneumonia. Pagdating po rito ay unfortunately namatay. He's from Mindanao. Kaya isa po sa dahilan na nababahala tayo, lalong-lalo na po sa mga may edad na at may mga comorbidities. So yun po ang dapat nating malaman ngayong araw na ito, kung itong mga sakit na ito, how to address, kasi napapansin ko marami pong nagkakaubo, minsan matagal gumaling. So nandito po ang ating mga experts para sagutin po ito at hindi po ako mag-atubiling magdinig more frequent, no, dito as chairman po ng Committee on Health para pakinggan po natin ang updates at preparation, ano bang medication, ready ba ang ating mga hospitals. Ang iniwasan natin na bumagsak po ang ating healthcare system na hindi kakayanin yung occupancy ng mga hospitals katulad po dati. Dapat po ay maging handa tayo. As to COVID-19 cases, the DOH recorded 260 daily average COVID cases from December 5 to 11, slightly higher than the 191 case average the week before. It was also reported that the allocated COVID-19 beds in Philippine Children's Medical Center, the National Kidney Transplant Institute, the NKTI, and the Medical City are almost fully occupied amid an increase in coronavirus cases. The PGH, Philippine General Hospital, also began implementing the mandatory use of face mask, no, in hospitals. Saan yung face mask ko? Saan yung face mask ko? Alam nyo, kung hindi naman po sagabal sa ating mga kababayan, ako, ini-encourage ko pa rin kayong magsuot ng face mask. Dahil
hindi natin alam kung sino po yung may dalang sakit, sino po yung maaring mahawa sa ating pamamahay. Kundi naman po sa gabal. Nasanay na po tayo for 2 years and a half. Nagkaroon na ho tayo ng dry run dyan. Parang rehearsal na po, nasanay na po tayo. Kung hindi naman po sa gabal. Natutuwa nga po ako na kahit saan ako pumunta, may nagsusuot pa rin po ng face mask. At Dr. Gab Legaspi, sir, salamat po sa pag-encourage, pag-implementing the mandatory use of face mask inside the hospitals dahil napaka importante po no, na mas iwasan. It boils down to discipline. Disiplina po ang kailangan pa rin po dito sa ating mga kababayan. At natutuwa ako na nakikita ko marami nag-face mask kahit saan akong pumunta. Dahil ayaw nilang magkasakit at ayaw nilang makahawa. Maraming nagkakaubo ngayon na hindi natin alam kung ang tanong dyan, yung mga nagkakaubo ba ngayon ay nagpapatest ba sila? So yung iba po hindi na po nagpapatest because they treat it as a common flu na lang po, ordinary cough. So hindi na sila nagpapatest. So hindi natin alam na maaring positibo sila sa COVID. So mas mabuting naka-mask tayo dahil nasanay na tayo sa pagsusuot ng face mask at nakakahinga naman tayo kahit papano. So ini-encourage ko po ang mga kababayan natin, though it's not mandatory anymore. Please, disiplinahin natin na kung maaari. Suot pa rin tayo. Kung hindi naman po sa gabal sa inyong araw-araw na pagpamumuhay. Given these developments, it is incumbent upon us, this committee, to ascertain the gravity of the situation and ensure the preparedness of the government's agencies to respond, prevent, treat, and contain respiratory and influenza-like illnesses. As chair of the Committee on Health, I urge everyone, especially high-risk individuals and those with comorbidities, to voluntarily wear face masks again. Since the lifting of the state of public health emergency due to COVID-19, government policy remains the same regarding the wearing of face masks. It is still voluntary except in healthcare facilities, among other few places and cases. Sabi ko, hindi naman po sa gabal, kahit na ikaw ay may malusog na pangangatawan, magsuot pa rin tayo ng face mask para iwasan pong magkasakit at makahawa po tayo. Hindi lang po sa COVID-19, kundi pati na rin po sa mga nakakahawang respiratory diseases. Hindi lamang po ito protection sa ating sarili, kundi para na rin po sa mga kasama natin sa bahay, sa ating mga lola at lola na maaaring magkasakit at mga vulnerable. Mahigit 2 taon naman tayong naging disiplinado sa pagsuot nito. Parang rehearsal na nga po ito. Importante mapanatili natin ang disiplina na natutunan natin nung panahon ng pandemya. Tandaan po natin, ang tumbas po ng kalusugan ay buhay po ng bawat Pilipino. Muli, ang apela ko sa ating mga kababayan ay palaging ingatan ang inyong kalusugan. At isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito. At laking tulong po yan sa ating mga medical frontliners na hindi po tumaas ang kaso. Pag tumaas ang kaso, sila po ang mahirapan po sa panahon ng pandemya. Sila yung mag-duty dyan, mag-overtime, at risk po ang kanilang buhay. Malaking tulong po yon sa ating mga frontliners kung magkaroon po tayo ng disiplina. At isisingit ko na lang po sa inyo, bilang chairman po ng Committee on Health, ay meron naman pong mga super health centers, no? Or sa mga rural health unit. Ito po yung super health centers, ito po yung medium type of a polyclinic. Diyan po yung primary care ng universal healthcare. Diyan po yung check-up. Diyan po yung early disease detection, yung mga karamdaman ninyo. Diyan po yung konsulta package ng PhilHealth. Magpa-check up po kayo, early disease detection at hindi lumala ang sakit. At makaka-decongest po yun sa ating mga hospitals pag doon na po sila magpapa-check up sa mga super health centers. Magkakaroon po ng mahigit 600 na super health centers sa buong Pilipinas sa year 2022 at sa 2023. At sa may mga karamdaman naman po,
Lapitan nyo lang po ang inyong malasakit center para naman po yan sa mga poor and indigent patients. Meron akong 159 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. It's a one-stop shop po yan. Nasa loob na ho ng ospital, yung PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. At meron pong malasakit center mismo po sa UP PGH po dito sa Manila. Magkakalapit po yan, Tondo, Jose Rodriguez, at sa Quezon City, mahigit 10 malasakit center po yan, heart center, sa may mga karamdaman sa puso, NKTI, lung center, children's hospital po, sa ortho naman meron rin po. So para po yan sa Pilipino. At pag-ingat po tayo parate. Yun po ang aking paalala po sa ating mga kababayan. At may we now, I would like to manifest the request of the Senate Majority Floor Leader to insert into the record his opening statement. Dahil kanya po to, no? At mas mabuti na pong kahit na we are on recess po sa ngayon. At ako naman, willing naman po akong magtrabaho kahit bakasyon. Wala po akong pinipiling araw. At mas mabuti na pong ngayon na po yung update kesa naman mag-update tayo ng lumala na, tumaas na yung kaso. Kaya nga po update dahil kailangan pong malaman ng ating mga kababayan kung ano na po ang estado, ang cases, number of cases, at pinaka-importante rito, yung preparation po ng ating gobyerno, ang ating Department of Health tungkol dito sa pagtaas ng kaso. Dito po ang ating mga experts from DOH, from Public Health Services Team, from PGH, Dr. Gab Legaspi, and of course, ASEC Maylin Beltran, Public Health Services Team, Dr. Aletea de Guzman ng Epidemiology Bureau, and Dr. Razel Nikahau sa ating Prevention and Control Bureau ng DOH, Attorney Ana Liza Duran, Director po ng RITM, no? Ay ma'am, yun, sabi ko importante po yan. And sa BOQ, Dr. Carlos de la Reina Jr., Mr. Michael Lindon Garcia, Office of Civilian Security ng Department of Foreign Affairs. Importante po ito. Dapat po ihanda rin po ang ating foreign affairs. Pag tumaas yung kaso sa ibang bansa, harang kagad yung mga borders natin. And of course, ang ating from FDA, no, nandito rin po si Miss Jesusa Joyce Sirunay, Director 4, ang ating NBO from DILG, Mr. Dennis Villa Senior, sir. Ang ating Assistant Director po ng DILG, Attorney Salvacion Bakay, ma'am. Mr. Elmer Tumogan ng DILG, Ms. Susana Kiambao ng NDRRMC. Importante rin po yan, na opisinang yan. And of course, ang ating sa LPP, Director ng Policy Development, Ms. Angelica Sanchez. Salamat po sa inyong oras. Importante talaga na meron tayong regular na updates para malaman po ng ating mga kababayan. To start off, let us hear the updates of the Department of Health, ASEC Maylin Beltran. We thank you for this opportunity, Honorable Senator, Chair, and good afternoon din po. And good afternoon to everyone, especially our colleagues from the government sector plus our partners. So, sir, on behalf of the Secretary of Health, who's also on his way, we are in full agreement po na lagi tayong maging handa, and we fully support you on this. For general context lang po, sir, Mr. Chair, there is indeed an uptake of respiratory ILI cases. ILI to cover anyone who's suffering from fever and those having or experiencing respiratory signs or symptoms like sore throat or cough. This uptake is similar to trends that we have documented and noted in similar previous periods and globally. So while there is uptake, no LGU, fortunately, has declared an outbreak po.
So we note also that the recorded uptake on these cases can be due to the following. Number one, any ILI case is now being monitored compared to then na COVID lang po ang ating minomonitor. So again, this is similar to what's happening globally. And then further, there is now a better surveillance system because we've learned lessons from the COVID-19 experience. And there are already restrictions which have been lifted. So we don't wear masks anymore. It's already voluntary. But as you've said, Senator and Mr. Chair, we are encouraging everyone to really wear masks. And then population is now more mobile. And especially this Christmas season wherein there is crowding of groups of people. We have already set in place po mechanisms and systems to be able to be more prepared. And we've learned lessons from the COVID-19 experience. So, sir, we come in full force. And I hope and I'm manifesting that Director Alitea de Guzman will also be sharing more specific numbers po. With that, sir, thank you very much. Salamat po. Meron lang po akong isingit na tanong, no, kung si Asek ko ba o si Doktora ang makakasagot nito. Ito po bang, meron po bang mga bagong confirmed cases na po ba ang walking pneumonia sa bansa? Kung meron po, ilan? At kapag negative ba sa COVID-19 RT-PCR test, ibig sabihin po ba nito ay walking pneumonia na? May difference po ba ang sintomas ng ordinary pneumonia and walking pneumonia? At nandyan pa rin po ba ang COVID-19 sa paligid natin? Nandyan dyan, no? Alam naman natin yon na still around. Ano ho ba ang update sa COVID vaccine stock at purchases natin sa ngayon? Kailangan po ba i-upgrade? Di ba meron tayong yung mga naiturok po na mga, anong tawag doon? Yung bivalent vaccines, ilan na ho ba ang na-inject po nito, no? Na itong mga bivalent na mga vaccines at sino ho ba ang prioridad nito? At ang tanong rito, yung mga ordinaryong mamamayan, hindi naman po siguro kailangan nitong mga sapat na ho ba yung mga nagawang bakuna sa kanila previously. Wala na ho bang dapat na gawin? Gusto rin po nating marinig nito dahil gusto nating protektado po ang ating mga kababayan. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon po. I'll start, Mr. Chair, as to the situationer po, and then if okay po, I'll pass on to Director Nica for the COVID vaccination updates. So sa una pong tanong tungkol sa sitwasyon, siguro sir, I'll start with relaying that we have a surveillance system in place. It's called the influenza-like illness. And ngayon nga po, nagsishift tayo sa tinatawag pa nga po nating pan-respiratory surveillance kasi po, magkakamukha po yung sakit, di ba? Ang presentasyon ng influenza, pareho po sa ibang pneumonia, pareho po sa COVID. Ito po ay ginagawa natin para po mas madali nga pong mahanap. And the way we also confirm these cases, sir, is actually just using one test, which is being done at RITM. So as mentioned, they actually do present similarly. It's called ILI kasi they present with fever and other respiratory signs and symptoms such as cough, colds, sore throat, or headache po. However, we do note that as we get older, yung pong mas matatanda na o di po kaya may comorbidity, it's possible that they present with more severe disease po. At ito po yung tumutuloy na nagiging pneumonia po, no? At kung pareho lang po ba yung presentasyon ng tinatawag nga po na walking pneumonia, which is associated po with Mycoplasma pneumoniae, it's possible po, sir, na pareho lang po yung presentasyon, no? Parang lagnat at pag-uubo lang din po sila at malalaman lang po natin na Mycoplasma pneumoniae siya pag na-test po sila, no? Gamit po yung either nasa hospital na mga testing kit o di po kaya sa RITM. Libre ho ba ito?
Sige sir. Sir, for surveillance purposes po, libre po yun. No? So meron po tayong kinukuha mga sample, ginagawa po siya sa RITM. Pero as mentioned po sir, the test is also available in hospitals. So if the attending physician would say na, okay, you need to undergo this test po, it can be done. However, since it's for diagnosis, may bayad po siya, no? It can be covered by PhilHealth, but meron pong bayad po yung mga ginagawa po sa hospital po natin. So ano po ang may kakayahan na mag-test dito aside from RITM, yung mga how about the public hospitals po natin? Sir, most public hospitals would be able to do, tawag po nila doon ay respiratory panel po. So sabihin sabay-sabay, isang sample lang, multiple viruses and bacteria po can be tested. So they can actually differentiate whether COVID ba to, flu lang to, or minsan nga po magkasama, no, nagko-co-infection po tayo, Mr. Chair. And just to answer the last po na, ay pag negative po ba sa COVID, mycoplasma po ito? Hindi po. So, dahil magkakamukha nga po to, kailangan po ng test para malaman kung, at ang pinakamadalas na nakikita po natin sa ngayon actually is influenza, followed by rhinovirus, which is the one causing colds, SARS-CoV-2, at may iilan po tayong mycoplasma at ang Pwede nyo bang ma-explain sa publiko, Doktora, ito yung COVID-19, ito yung walking pneumonia, ano po ito, ano pinagkaiba nito, para lang po maintindihan nila kasi baka akala ng mga kababayan natin, it's a common flu lang, ubo, tapos hinahayaan lang nila. Baka po pwedeng ma-explain nyo, ma-encourage nyo po ang ating mga kababayan na magpa-check up po kung kakailanganin na dapat dahil ilang araw na itong karamdaman nila na maaaring makahawa at maging delikado po ang kanilang buhay na dahil hindi pa sila nakapag-check up at hindi po natitreat itong karamdaman nila. Sige, salamat po, Mr. Chair. So, yung pong mga nabanggit po nating sakit, which is influenza, COVID, even the walking pneumonia, halos pare-pareho po yung presentasyon nila. Kadalasan, nagsisimula po siya na lagnat, tapos sinusundan o may kasabay po na pag-uubo, pagsisipon, pananakit ng lalamunan, minsan masakit ang ulo. Parang yung typical na trangkaso nga po natin. So, actually, ang hirap pong i-differentiate talaga sa unang tingin kung COVID ba to, flu ba to, or yung tinatawag po nilang walking pneumonia. Ang pamamaraan para po malaman kung alin po doon sa mga yon ay pag nakuhanan po tayo ng sample, yung throat swab or OPS at ONPS na tinatawag po natin, no? Kailan po ba, kailangan po ba lahat magpatingin, no? Ini-encourage po natin ng maagang pagpapatingin, lalo na po doon po sa mga napakabata o di po kaya mas matatanda at yun pong may mga tinatawag tayong comorbidities dahil sila po yung nakikitaan natin na tumataas ang tsansang kailangan ng pag-admit po at sila po yung tumataas ang tsansa na maging fatality po. At yun po ay pwede pong makuhanan ng sample sa ating mga ospital at pwede po yung itest sa ospital o di po kaya sa RITM po natin ipapakonfirm. So, ibig sabihin, kahit na dito sa mga influenza, yung walking pneumonia, ang RITM pa rin ang isa sa mga pinaka-importanteng opisina or hospital to conduct the test po. Yes, Mr. Chair, if you'd allow Director Go ahead po, Nicolas. Doktora. Thank you, Mr. Chair. I wanted the opportunity lang din po to explain itong parang naririnig natin na walking pneumonia. Actually po, parang the reason it's being called that is because yung mga tao going about their way, walking, no, na hindi alam na meron na pala silang mga sakit. So kasi it's also, that terminology is also causing fear, but it's actually a terminology nga kasi na parang they're going around their way. Yung sinasabi po kanina ni Director Thea na these are the different
agents that caused the disease are important for the management. Kasi pag nakitang virus, then there are either antivirals or hinahayaan lang po itong mag-subside after weeks. Kapag nakita naman po na bacteria, then there are antibiotics that are to be given. And specifically din po, pag itong mycoplasma, there are actually local antibiotics that can be given po. Pero tama po kayo, ang importante po is kapag may sakit, may signs and symptoms, to first wear a mask and then to consult their doctors para malaman po ano yung magiging next steps. So, ibig sabihin itong walking pneumonia, kahit wala siyang sintomas, maaring meron na siya. And it's more of mild po yung Mild po symptoms. siya. At nakakahawa naman ito? O masyadong nakakahawa? Same usually po naman with the other ano po. So Halos- wala po siyang mas extreme na transmissibility than the others. Okay, so, Hindi po pero siya yung mask higitan. nakaka-prevent pa rin. Yes, Mr. Chair. Yun ang importanteng malaman ng ating mga kababayan na mas pa rin po ang kailangan kahit sa influenza, COVID-19 o sa walking pneumonia, makakatulong po to prevent while wearing face mask po. Go ahead po. Chair, I'll turn it over again to Director Nika for the vaccination update. In terms po of the response, the DOH, kasi ito po sa lahat po ng mga respiratory illness, it's still really our minimum public health standards that are most important. So masking, cough etiquette, respiratory etiquette. The second po is vaccination. So aside for COVID po, that's COVID-19 vaccination. For the other respiratory illnesses like flu or pneumonia, we have the influenza vaccine, the pneumococcal vaccine po. No? So even before the pandemic, the DOH has been providing, especially for the elderly na indigent, ito pong influenza and pneumococcal vaccine. This year po, we were able to distribute these across the regions by August. And every year po yan na binibili at pinamimigay ng Department of Health. So rest assured po, next year, we're actually expanding them that it's not just anymore the indigent, but other adults with comorbidities will be able to use the pneumococcal and the influenza vaccine. Dito naman po sa COVID-19 vaccine, currently po, we are not anymore implementing the COVID-19 vaccination campaign. All the vaccines po that we have before cannot be used anymore. Expired na po. Opo. Yes po. Yung iba po, at saka ano po sa FDA. Yung ano. But what we're doing po is we're coordinating with COVAX and Gavi to provide us another batch of donations. We've submitted po our appeal there, and we've also given our preference for the newer types of vaccines to be developed. So if that is something po that will be granted to the Philippines, we will again continue to provide that to the most vulnerable populations po. Yung mga bivalent na vaccines, ba meron pa kayong stock dito o wala na po? O ano nyo na po, na iturok nyo na po itong mga to? Yeah. Currently po, we do not have na-consume na po yung ating mga vaccines in the Philippines. May dumating dito sa ating bansa, inuna po yung mga health workers, no? Am I correct? And the elderly po, and the immunocompromised. So sa ngayon, hindi na kailangan itong mga bivalent na ito? Yeah. Sa kasalukuyan, not only sa Pilipinas, kundi sa worldwide. Yeah. Ang worldwide recommendation po is at the very least everyone has the primary series, and in terms of our reports, we actually have 100% primary series, at least of our target populations, which is the healthcare workers, the senior citizens, and the adults with comorbidities. What is also strongly recommended is at least one booster dose, and we have from 30 to 80% coverage of the one booster dose on these priority categories po. So ito po yung kaya naghihingi tayo ng additional doses through Gavi para makahabol po ng booster dose yung ibang ating population groups po. Nabanggit rin po ito ng ating minority floor leader, si Senator Coco Pimentel, na may mga doctors daw po na nagtanong, no? Merong mga natanggap na impormasyon na kulang daw yung supply dito sa bansa ng mga medication na ginagamit po noon
ito pong Remdesivir at saka Molnupiravir. Kumusta naman po ang supply nitong mga gamot nito? Ito yung mga immediate na medication na pinapainom kaagad, no? Ini-implement na to address itong may masakit ng COVID. So may sapat na supply ba tayo dito sa Remdesivir at Molnupiravir? Senator, can we manifest that we request FDA to answer po? Okay. Go ahead po, Ma'am Jesusa. Thank you very much, Honorable Senator. Maayong hapon. For the Remdesivir po, meron na tayong CPR, Certificate of Product Registration. So they are really allowed to be placed in the market. 3 na po ang nabigyan natin ng Certificate of Product Registration. Meron po tayong isang gamot rin, Ronapriv or Casirivimab, Indibimab. Binigyan na rin natin sila ng CPR. So kung atin pong bibilangin, 1 Casirivimab, Indivimab, 3 Remdesivir, at 3 Tocilizumab ang pwede nang gamitin ng ating mga doktor for the management of COVID. Meron po tayong malapit nang mabigyan ng approval ay yung Nirmatrelvir Ritonavir or Paxlovid po. Ini-evaluate na lang yung latter part kasi may compliance silang binigay sa atin. Ang Molnupiravir po, merong isa na nakasubmit ng preclinical at clinical data na atin pong ini-evaluate. Pero meron na po talaga for management of COVID na may CPR sa merkado. Meron rin po tayong nabigyan na ng CPR na bivalent. Yung Tozinamiran, Famtozinamiran or Comirnaty Original Omicron BA.4-5, binigyan na po natin sila ng CPR. For the management of COVID, this is the bivalent vaccine. Thank you, Senator. Alam naman po natin na ang ating mga healthcare workers, ang ating mga bayani at frontliners noong panahon ng pandemya. Handa po ba ang ating mga frontliners kung sakasakaling tumaas ang mga kaso, lalo-lalo na po sa mga probinsya, no? Sapat ba ang ating medical personnel, nurses, at dito sa Maynila, sa probinsya, and of course sa ating UP PGH hospital? Are the hospitals prepared to handle infectious diseases cases? Meron ba tayong enough isolation rooms kung kakailanganin pong i-isolate sila, at dedicated hospital beds in case meron pong localized surges po? Do we have contingency measures in case the hospitals get overcrowded po? Yeah. Dr. Gab? Thank you, Mr. Chair. Before I answer that po, I'd just like to give special mention on the masking policy that PGH announced to its constituents. Sa tingin po namin sa nung panahon na in-announce, wala naman increased risk sa general population nung kahit tumataas ng konti ang COVID. Ang dahilan po para kaya inisyu yun para proteksyonan ng pasyente mas higit sa sino man, ano po. Dahil ang mga hospital site ho siya ng maraming vulnerable patients tulad ng may cancer na nagki-chemotherapy o yung matagal nang may sakit na nasa ICU. At tandaan po natin ang mga bata, hindi po nabakunahan, hanggang 12 years old lang po mga nabakunahan. Kaya yung po yung nakita namin increased trend, yung mga bata na moderate to severe ang COVID, kaya po nagkaroon kami ng initiative na gano'n. So, and I think lahat ng po ng hospital will agree with that. No? So, noon hong natapos ang COVID, lahat po natutunan namin, naka-embed na sa operations ng hospital, and that's true for all. So, meron pong isolation complex ang karamihan ng hospital. No? PGH alone has a 40-bed isolation complex. Ngayon po, hindi lang pang COVID na, kahit anong klase na po. No? So, yung as far as personnel is concerned, meron na rin hong mga na-establish na protocol tulad ng task sharing.
Ngayon, alam na ng mga tao, kahit anong departamento kayo, pagka nangailangan ng mobilization, dadalhin kayo sa mga area ng hospital na magseserbisyo sa mga infectious patients. So, tukol naman sa PPE, I think marami pang supply, marami pang mga supply ng PPE na ready magamit. In fact, meron ng mga ini-issue in advance na sa mga empleyado. It's called a PPE protocol supply. Salamat po. Kaya na sinabi ko, naging dry run na po yun nung nakaraan, no? So I commend the leadership of sa ating UP PGH at sa lahat ng mga ibang hospitals natin, lalo na sa UP PGH, no, for implementing yung requiring them, no, lalo na po sa lugar na kailangan talagang mag-face mask. Mas mabuti na po yung ingat tayo at magkaroon tayo ng disiplina. Itong PGH po, isa po ito sa mga kumpletong hospitals, yung mga specialista nating mga doctors ay nandiyan dyan po nagpa-practice. So sa pagkaalaman po ng mga kababayan natin, pwede nyo pong lapitan ng ating UPPGH na hospitals po. At meron rin pong malasakit center doon po mismo sa UP PGH. At gusto ko lang pong itanong din po sa ating local government, no, sa LPP, ma'am, ang ating local government units and mga LGU hospitals po natin. Kasi yung DOH po, under po sa kanila yung mga Department of Health hospitals, about more than 70 plus po yan, no? Umabot na ba ng 80 ang DOH hospitals as of now? I think umabot currently 72 at mas marami rin pong mga LGU hospitals. Ibig sabihin ito yung mga pinapatakbo. It's run by the local government units. Halimbawa sa probinsya, sila pong namamahala ng mga provincial hospitals, sa mga syudad, city hospitals, and even district hospitals po. Nakakalat po yan. Yung super health centers naman po ay under din po sa LGU. Sila po mamamahala dyan. So gusto ko lang po itanong sa ating League of Provinces of the Philippines, gaano ba kahanda ang ating mga local government units at ang ating mga LGU hospitals. Nakikipag-ugnayan ba kayo rito habang may mga balita pong tumataas na kaso po? Yes, thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. On behalf of the League of Provinces, we are happy to say that we are constantly coordinating with the DOH po. And then in terms of readiness po, sanabi nyo na nga po na the COVID-19 pandemic was the trial run. So we are as ready as we can be. However, yung limitations nga, Mr. Chair, wag lang po magkaroon ng local surges. Kasi yun po yung naging problema pa rin natin during the pandemic itself. Kung may pagkukulang po, kapag nagkaroon ng very large surge of cases, doon na nagkakakulangan po tayo ng mga equipments. Minsan po, during the height of the pandemic, ang mga provinces, among themselves, naghihiraman na nga po ng mga equipment just to be able to address the needs. Pero Mr. Chair, we're as ready as we can po. Thank you po. Maraming salamat po, ma'am. How about sa Department of Tourism po, ma'am? Dito may mga wala, no? Si Attorney Sarmiento. Opo. Sa DFA naman po, Dr. Michael Garcia. Sir, ano pong update niyo naman po? On the part of, good morning, Mr. Chair, Mr. Senator. On the part of the Department of Foreign Affairs po, we continue to monitor developments regarding cases of walking pneumonia abroad, and these are being reported by our foreign service posts to our home office here in Manila, sir.
And also, in relation to the participation of the Department of Foreign Affairs under the IATF framework, the DFA is tasked to identify possible suppliers, no, in case of need for certain vaccinations and medicines, sir. Thank you, sir. Salamat po. How about sa ating DILG, sir? Good. Thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon. For the DILG po, immediately after the election last year, our cities, municipalities, and provinces are mandated to reorganize their special bodies, one of which would be the local health board, who prescribes policies and priority intervention at the local levels. At the barangay level, Mr. Chair, based on our statistics towards the end of 2022, we are very happy to inform the chair that all over the country, there are 40,680 barangay health emergency response teams organized. These are the people who actually worked during the COVID pandemic, Mr. Chair. While there was a recent barangay and SK elections, we expect that this number would be reorganized, Mr. Chair. So I have with me, Mr. Chair, a colleague from the Bureau of Local Government Supervision who can also provide some information. Go ahead po, Attorney Bakay, ma'am. Thank you, Sir Dennis. Thank you po, Mr. Chair, the Honorable Senator. As for the preparedness of our cities, provinces, and municipalities, based on the latest assessment of the Seal of Good Local Governance, Mr. Chair, there are 90.20%, this can be validated by the DOH, who have updated their local health investment plan, and one of the sub-indicators there, Mr. Chair, is their preparation to address the current concern. Also, Mr. Chair, the establishment of the epidemiological surveillance unit across our LGUs, they have a performance rating of 46.18% across our provinces, cities, and municipalities. On the concern of preparedness on contingency plan preparation, Mr. Chair, 66.82% of our LGUs have crafted and updated their contingency plans, which includes therein the measures to address the concern of the moment, sir, Mr. Chair. Salamat po, ma'am, from DILG. From Bureau of Quarantine naman po, Dr. Carlos de la Reina. Ano po ba ang surveillance protocols ng Bureau of Quarantine sa ngayon, at ano ho ba ang kasalukuyang customs or border, yung ini-implement yung border protocols for travelers with travel history sa mga bans na bansa, no? Lalo-lalo po sa pagtaas nitong naiulat na respiratory illnesses po sa ibang naiulat ng mga ibang bansa. Good afternoon po, Sir Chair. Currently po, we have, for arriving travelers, we are encouraging them to fill up the passenger health declaration dun sa e-travel. We also coordinate with the airlines to report arriving sick passengers as required by international law. We have close coordination with them, especially po to identify those passengers, and we have prepared contingency plans, and we have drills on practicing po yung paano po natin i-conduct yung extraction po ng mga passengers in case po dumating sila. Doon pa lang po sa aircraft to have a rapid containment po na hindi na po kumalat doon sa airport community. We also are conducting arriving screening for passengers wherein we have the thermal scanners and the monitoring of signs and symptoms for them to be identified. And in case po meron po silang sakit, upon arrival, we are conducting secondary screening, which consists of history taking and physical examination, particularly focusing on signs and history of travel and history of exposure po.
We also coordinate with the referral hospitals po in case po meron tayong ma-intercept po na traveler na may sakit po. Diretso po siya doon sa referral hospital. And lastly po, we have close coordination and collaboration with our health partners po sa mga points of entry for us to have a systematic response po in case po merong public health emergency. Thank you po. Salamat. Yung nakikita natin sa airport na yung parang camera, sa inyo yon. Yes po, sir. Yes po, Senator. Po. Nakaka-detect ho ba ito ng Lagnat po. lagnat? Yes po. So, with these cases of walking pneumonia, influenza, or any respiratory illnesses, no? Madidetect ba niya through that na, oh, may lagnat, taas ng ano niya, pwede bang tumabi ka muna at kailangan mo magpa-check up? Yes po, sir. Yes po, Senator. Yun po yung ginagawa po natin sa ating mga paliparan at ating sa mga pantalan. Kung saan po yung mga may sakit na pasahero po or mga travelers po. Kung sakali po nagmamanifest sila ng lagnat or meron po silang ubo, sipon, or symptoms po ng trangkaso, in-examine po sila ng mga doktor po natin. So, pinapara nung nasa airport, Yes pag po. nakita nilang mataas yung Temperature po. temperature. Yes po. Makikita ito dito sa domestic at saka sa mga international. Sa mga international airports po. Sa domestic po, hindi po tayo nagkakontak. hindi po siya required sa mga domestic. Yes po. airport. Nakikita ko kasi kahit sa domestic flights, dyan po sa NAIA 3. Sumakay ako sa NAIA 3 pagbaba ko. Dumadaan ka pa rin doon kahit na domestic. Yun po yung initiative po ng Manila International Airport Authority po. Na Ganda po maglagay yun, po no? sila. Opo. So, mas makakatulong na maagapan natin itong... Anyway, sa RITM naman po, ma'am, kumusta po ang inyong kapasidad sa ngayon to conduct test? Nabanggit po kanina, nagtetest po kayo dito sa walking pneumonia, sa influenza, dito po sa COVID-19. Handa ho ba ang inyong hospital tungkol dito? Andyan ho ba yung mga equipments ninyo? At nabanggit po kanina na please i-guide po natin ang ating mga kababayan to avail through PhilHealth na kailangan po nilang magpa-test. Baka yung iba nating kababayan ayaw magpa-check up dahil takot po sa babayaran sa hospital. Sa RITM po, ang lahat po ng mga examinasyon na ito ng mga diagnostic tests para sa iba't iba pong pathogens tulad po nung tinatawag natin kanina na influenza, respiratory syncytial virus, yung SARS-CoV-2, ay available po ito. Furthermore po, meron din po kaming klase ng diagnostic test na maaaring mag-identify ng mga atypical pneumonia at kasama din po doon yung tinatawag nating mycoplasma pneumonia. So sa ngayon po, sapat po ang aming mga diagnostic test kits at hindi naman po siya sumusobra sa dami po ng kaso na ipinapadala sa amin. Meron po kaming sapat na mga kits din na naroon sa aming institution. If and when po nang mangangailangan po nito na dagdagan, ito po ay aming gagawin at magpo-procure po kami ng additional if and when kailangan po ito. Salamat. I would like to acknowledge the presence of our hardworking Secretary of Health, Secretary Ted Herbosa, at isa rin po itong kumbaga veterano sa gera po ng laban natin kontra COVID. Bago po siya naging Secretary of Health ay tumulong po siya sa IATF during the administration of former President Duterte. At kabisado niya po yung paano labanan itong COVID-19. At ngayon naman po, Secretary Ted, I'm sure with you as a veteran na po sa laban na ito, kaya po tayo nagdinig ngayong araw na ito, mas mabuti na yung handa tayo. Hindi yung mabigla tayo, mas mabuti na maging proactive tayo sa ating mga approaches sa laban dito sa naiulat na walking pneumonia, influenza. Dahil meron nga po ako na babalitaan na itong nagkasakit ng pneumonia, 78-year-old, pag-uwi rito mula sa ibang bansa, ilang araw lang po na namatay, no? So, wag ho tayo maging kumpiyansa at napag-usapan natin kanina.
At kung hindi naman po sa gabal ay magsuot pa rin tayo ng face mask dahil protection rin po ito. At nasanay naman po tayo for 2 years. Nagkaroon na tayo ng dry run at na paano po natin ma-prevent itong pagkalat ng COVID-19. And in summary, Secretary Herbosa, are we saying we are ready to face any potential health crisis related to respiratory diseases? We are conducting this hearing to make sure that we are truly ready and prepared po tayo sa anumang pagtataas ng kaso at maiwasan po yung pagbagsak ng ating healthcare system. Tama po yan, Mr. Chair. No? Madami tayong natutunan nung panahon ng pagbugso ng COVID nung unang beses itong dumating at marami na tayong natutunan at nailagay sa sistema ng ating kalusugan. Ano? Aside from yung slight pagtaas ng COVID at yung mga acute respiratory illness and influenza-like illness, gusto ko sanang inform din ang ating Committee on Health and Demography na there are other diseases we also monitor and survey during the time of the holidays. Ito po yung pagtaas ng non-communicable diseases, yung heart attack, stroke, diabetes, at yung road crashes, no? Madami hong party gabi-gabi and marami ring namamatay na mga kababayan natin. So sabay po yan yung infectious disease, nakatutok po tayo diyan through surveillance and monitoring at nakita nyo naman yung preparedness ng bawat unit ng ahensya ng pamahalaan na handang mag-surge in case dumami. And yun na nga, no? May konting pagtaas pero hindi pa naman naaalarma ang ating mga ospital. Pero tuloy-tuloy po tayong magsusurveillance. Our Epidemiology Bureau is the one that tells us of all these cases. Aside from this, meron din tayong konting pagtaas ng measles and rubella. Kung hindi nyo natanong, tumataas din yung measles and rubella at ito, kailangan masugpo with vaccination kasi vaccine preventable diseases po yan. So, hindi lang po isang sakit ang hinututukan natin ngayon sa kagawaran. Napakarami po ang binabantayan at sinusurveillance, both the communicable or infectious at yung mga non-communicable na mga sakit po dito sa panahon ng holidays. Salamat po. So, ibig sabihin ito, Secretary Herbosa, sa ngayon po ay handa ang ating Department of Health, handa po ang ating gobyerno kung sakaling tumaas po yung kaso. Tama po yan. At meron din kami mga ibang nakita kasi nga binaba na yung public health emergency. Siguro natanong na kanina yung mga gamot na nabigyan ng emergency use authorization nung panahon ng public health emergency. Hinihintay namin silang marehistro para ma-provide. Kasi pag naubos ang supplies nun, walang maire-reseta yung ating mga doktor sa ating mga magkaka-COVID. So, kausap ko ang FDA para gawan ito ng paraan and to make sure magkaroon tayo. At naghingi na rin ako ng tulong sa World Health Organization kung pwede nilang ipasok habang inaayos pa natin yung proseso kung anong ipapalit sa emergency use authorization dahil wala namang public health emergency sa ngayon. So far monitoring lang. And then maganda naman, madami tayong nabakunahan nun, Chairman. 74 million Filipinos ang nabigyan natin ng bakuna. So ang hope ko hindi tataas yung admission sa ating mga ospital dahil majority ng Pilipino ay protektado na. Salamat po. Nabanggit po kanina ng ating FDA, no? Marami na po silang ina-accredit na mga gamot tulad ng yung alternative medicines ng katulad ng Remdesivir, no? Dahil natanong rin po yan ni Senate Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel na merong nagtanong na doktor sa kakulangan po ng supply ay dapat po ready ang ating mga hospitals dito sa mga naiulat na gamot tulad ng Remdesivir, Molnupiravir. Anyway, speaking of diabetes, Sected kanina, sabi niyo na isa po sa dahilan yung pagkamatay, yung mga diabetes, no? Since we passed Republic Act 11959, ito pong Regional Specialty Centers Act, 17 po yan na na-identify na natin na it's a multi-year plan of the government. Isinabatas lang po natin ito para tuloy-tuloy po itong paglalagay ng mga specialty centers sa mga existing DOH hospitals. At meron lang pong concern yung mga ibang doctors na bakit hindi nasali, no?
yung diabetes dito sa specialty centers, and it was answered by the Department of Health dahil ma-address naman daw po ito ng mga hospitals sa ngayon na hindi na po siya kailangan ma-identify as part of the regional specialty centers. May we hear from the good secretary sa inyong posisyon tungkol dito sa concerns po ng mga espesyalista po ng dito sa mga doctors natin sa diabetes. Tama po yan, ano? Ang diabetes isa sa malaki ang burden of illness sa Pilipinas ngayon. At ang diabetes kasi, umaabot siya sa tinatawag na end organs or target organs. So kung may diabetes ka, hindi ito nagamot, pwede kang mamatay ng atake sa puso. Pwede kang magkaroon ng tumigas sa mga ugat mo, magkaroon ka hypertension, at maapektuhan ng kidney mo, magkaroon ng diabetic nephropathy. So napansin nyo, yung lahat ng specialty, covered din po yon yung end organ damage brought about by diabetes. Pero ang talagang important siguro dyan, more of prevention or public health, na ma-educate yung ating public na umiwas sa masyadong matatamis at maraming carbohydrates, especially ngayong Pasko. Yan ang usual sineserve natin during Christmas, Mr. Chair. Lahat ng matamis, lahat ng matataba. So all of this add to the problem sa akin. I've been an emergency department doctor for 40 years. At talagang kami hindi nagpapasko, nasa emergency kami, may inatake sa puso, may nagkaroon ng diabetic coma, mayroong nagkaroon ng stroke. So ito, paalala din talaga sa ating publiko na hindi lang yung respiratory illnesses ang ating ingatan dahil maraming party, yun ding mga bawal na pagkain sa mga taong may sakit na. So very important na maging silang cognizant dito para hindi sila magpasko sa emergency room. Yun po. Pakinggan po natin ang ating Secretary of Health, no? Lalo-lalo na po yung mga may karamdaman, may mga diabetes, iwasan po yung mga matatamis. At saka yun nga, sabi nga ni Secretary, yung mga taba, kung bawal po sa inyo, iwasan po muna. Ang problema, Sected, masarap talaga yung matatamis eh. Masarap yung sweet. Ang advice ko, Mr. Chair, moderation. Kung natikman nyo na, hindi basta wag naman sobra-sobra. Ang advice natin sa ating mga mamamayan itong holiday season, kung gabi-gabi ka kakain ng leche plan, baka tumaas talaga ang sugar ninyo. So very important yung moderation lang. We expect every individual to protect their own health also. Hindi naman laging pamahalaan lagi ang magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Isipin din natin para matulungan natin ang pamilya natin at pati mga kamag-anak, pagbawalan nyo yung sumosobra na. Kasi nagiging excuse po yung once a year lang, pipigilan mo pa ako. So pinaalalahan, bilang kagawaran ng kalusugan, pinaalalahan na natin mga kababayan natin, pwede naman magsaya, kain ka ng prutas, ng salad. Masarap pa rin yung mga salad ngayon. So very important. Choices po, moderation at saka right choices. Kadalasan po sa mga masasarap, pinagbabawal talaga. Bakit ba ganon? Halos lahat ng masarap, bawal. Anyway, meron pong mga konting katanungan pa rito, Secretary. And speaking about Christmas, kumusta po ang preparation ng Department of Health sa maaring, though bumababa na talaga yung kaso ng putok, no? Firecrackers. Maalala ko po sa Davao City, in-implement bigla ni former Mayor, former President Duterte, pinagbawal niya yung paputok. And naging malungkot sa first year, no? Pero ang resulta po nito ay napakalaking tulong po sa ating mga kababayan, tulong po sa ating mga health workers, tulong po sa mga hospitals, bumaba yung kaso, at nag-enjoy pa kayo sa inyong Pasko, kapiling ang inyong mga pamilya kaysa mabawasan ang inyong mga daliri, no? At saka parati pong nasa huli ang pagsisisi na nawala na yung daliri ninyo. Sana po ay malaking tulong po yon, yung pondo po ng gobyerno na masisave po na hindi magagamit sa hospital, sa naputol na kamay, tulong nyo na lang po yon. Maring makapag-celebrate naman po kayo ng Christmas and New Year na iwasan po yung
paputok at iwasan pong masaktan kayo o masugatan po. So, gusto rin po nating marinig sa ating mga health officials, Secretary Ted, kung ano bang may papayo ninyo sa ating mga kababayan. Mr. Chair, gusto ko sana magpasalamat sa dating presidente kasi siya nag-umpisa ng no firecrackers during New Year at dahil doon 0 ang namamatay sa Davao. And because of that, nakopya ito sa iba't ibang mga local government at nung naging presidente siya, hinigpitan niya yung pagbenta ng firecrackers. Yan pong iwas paputok, isa sa pinaka-epektibong public health program ng Department of Health even before naging akong secretary. At talagang bumaba po ang numero ng mga nai-injure dahil sa pag-monitor nito. Ang kapalit lang po, pag hindi nagpapaputok, umiinom sila at pagkatapos nagmumotorsiklo. So, nagkakaroon sila ng motorcycle crash. So, napuuwi din sila sa ospital. So, moderation din ang advice. Yan ang iwasan ninyo. Mga kababayan ko, makinig kayo. Please lang po, wag kayong magmaneho pag nakainom po. Delikado po yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala ninyo. Pag kayo ay kita nyo? Hindi nyo ako malilimutan. Maalala nyo na naman ako. Kaya iwas po huwag kayong magmaneho pag nakainom. O huwag kayong uminom na kung magdadrive pa kayong pauwi. Drive safely at tandaan po natin na kung mahal nyo po ang inyong pamilya, mahal nyo po ang inyong mga anak na umaasa po sa inyo, masarap po mabuhay. Ingat lang po tayo. Ingat lang po tayo. Mr. Chair, Dr. De Guzman will manifest yung mga ginagawa sa iwas paputok. Go ahead po, Dr. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Mr. Secretary. As mentioned, sir, we have a major campaign po, yung Ligtas Christmas. Whereas also relayed, we're not just focusing actually on iwas paputok, Kailangan comprehensive nga po siya dahil may iba pa pong mga kondisyon na nakikita tayong tumataas pag dumadating na nga po ang Christmas at New Year celebration. Siguro, Mr. Secretary, just like to relay na the success din po of the iwas paputok is not just the decline ng pong mga injuries natin, but even tetanus, Dati po, ang dami pong nagkaka-tetanus after New Year dahil hindi nagpapatingin, but because napababa natin yung mga nagpapaputok at maaga po yung pagpapatingin, bumaba, 0 po yung mga natatala nating tetanus. So, in terms of others, napakahalaga ng participation of our hospitals. Starting December 21, Mr. Chair, until January 6, we actually raised a white code alert. Sabihin, nakahanda po yung ating gobyerno at hospital for all of these cases. We see a spike talaga over New Year. And it's not just the hospitals, but the LGUs po. So, not just the the firecracker ban, but also designating areas. Doon lang po pwedeng magkaroon ng fireworks display. Ang ating mga LGUs ay napakahalaga. And last po is the ongoing surveillance nga po. So, the Department of Health reports daily these statistics po to raise awareness po ng ating datos on fireworks po. I think that's all, Mr. Ano Chair. ba ang policy ng gobyerno, kung alam niyo po, sa ngayon, sa firecrackers po? Bawal ho ba? Ano bang, may pinagbabawal ba na bawang, kategory, ano ba yun? Meron pong mga illegal, at na promulgated pa rin yung executive order ng previous President Duterte regarding fireworkers. So, hindi pa napalitan siya. So, that's the same policy. So, ang ini-encourage are public, yung sinabi ni Alatea, public display of designated fireworks. Kung individual ka, huwag ka na magpaputok. At tapos yung mga mahal, siguro I will talk to PNP para maikot namin yung mga illegal sale ng mga firecrackers beyond the allowed. Kasi ang gusto ng mga kabataan yung mas malakas. Pag malakas naman, yun din yung bawal. Yung mga malakas na paputok. At yun din yung nakaka-injure. Marami naman pong paraan, na ang dami ng technology ngayon, maingay na, di ba? Kahit hindi na paputok. So marami kang maririnig na ipi-play lang nila, mas maingay pa sa paputok. Ba't kayo maghanap ng sakit sa katawan? So, sundin po natin ang payo ng ating health officials ng Department of Health headed by Sec Ted na iwas sa
paputok po tayo at mas maiwas pa yung masasaktan. And enjoy Christmas and New Year with your family. At Sec Ted, meron na pong katanungan ang ating mga media people, no? If wala na pong public health emergency sa ngayon at ibig sabihin wala na pong emergency use authorization. Ano ho bang existing policy para mapabilis ang procurement as needed medicines? Kung sakasakaling may kakailanganin pong i-procure ang ating gobyerno, ang ating Department of Health, at meron sa ngayon, meron na ba kayong inaayos na procurement para dito sa bakuna sa influenza, flu at iba pang para sa 2024, at ano po ang mga ito at ilan po kung sakasakali? So as of now, meron tayong flu vaccines at pneumococcal vaccines at available po ito na i-distribute na to ng Department of Health sa mga local government units, at ito po ay nakalaan para sa senior citizen. So yung iba na hindi naman senior, pwede rin naman silang bumili sa private sector. Magpareseta lang sila sa kanilang physician. So yung sa mga gamot naman na kinakailangan, meron tayong paraan, yung tinatawag na CSP, Compassionate Special Permit, that can be used na in the time na walang emergency. So depende rin naman yan. Pwede rin naman tayong mag-declare ng emergency kung mataas na talaga yung cases at mapuno ang ating ospital. Like before, pwede tayong mag-declare ng public health emergency at mag-authorize ng emergency use authorization. Ang isang iniisip namin with FDA, kagaya nung ginawa namin dati, nilagay yung mga may compassionate use permit sa isang ospital na government. For example, PGH. Tapos doon na lang kukunin nung ibang government hospital. Ginawa natin yun. Tapos ina-allocate na lang bawat ano. Parang sinimplify yung pagkuha nitong mga gamot na to by allocating it to mga selected government hospitals in different parts of the Philippines. So ito yung may mga paraan pa, may mga solusyon pa para makuha yung mga gamot even without the CPR. Pero ang pinakamaganda, yung mga kumpanya na nagbebenta nito, magtalagang rehistro na at mag-invest. Mr. Chair, ang isang problem kasi natin, huminto rin yung production nila. Itong mga kumpanya na gumagawa nito dahil kumonti na yung COVID sa buong mundo, sinara nila yung mga planta nila. So some of the production is low. So mahirap din makakuha at wala ring yung trader that will trade it. So yun yung difficulties namin ngayon. Dahil yung source, binaba yung production. So until magkaroon uli ng global demand, tsaka nila ipoproduce po yan. So nakahanda naman ang FDA dyan. Yes. Salamat, Sec Ted. At ito yung natanong no, ni Senator Coco Pimentel na tinanong po ng isang doctor friend. Wala na raw pong remdesivir sa Pilipinas. Pero sabi niyo po ng FDA, meron ho ba? Kasi dahil po sa upswing ng COVID cases, ang severe na COVID, delikado rin po na rin ang itong mga vulnerable sectors like yung may edad at yung mga compromise. How can we immediately address the non-availability of remdesivir? The attending doctors should at least have this option po, no? Dapat po alam nila kung saan kukunin, saan bibili at ng availability po nitong mga remdesivir. Thank you very much, Mr. Senator. There are 3 approved remdesivir products. Kung wala po talaga silang they can apply for a CSP. There is a requirement doon kasama ang doktor, and the processing is only 3 days. For the CSP, kung wala na talagang available. Pero kung meron naman silang mapagkuhanan because it is already available in the Philippine market. 3 na itong binigyan natin ng CPR. Meron din tayong binigyan na Ronapriv, which is Casirivimab and Indivimab, same class po, pang COVID rin siya. So, marami pong choices. And in the management of COVID, meron din tayong binigyan na 3 CPR, renewal status na to, yung Tocilizumab. So, there are available products, and binigyan na natin yung bivalent, may CPR rin yun. Ito naman yung Tozinameran, Famtozinameran, Comirnaty Original / Omicron
A 4-B, 4-A. Available din ito. This has a CPR, so pwede po ring doon. Kung gusto, ang sistema to manage is using this via vaccination, then meron po itong CPR. Thank you. Namo-monitor nyo ba ang availability ng supplies nito mga gamot na ito? Though, na-accredit nyo na, may CSP na po. Ang tanong dito is yung availability sa market. Amin pong tingnan ngayon, Mr. Senator, yung latest. Because we've been asking every now and then, pero yung latest po, especially with the information na nagkulang, we are now sending email blasts to the market authorization holders if they have existing stocks in the market based on the information shared na there is a drug shortage. Thank you. Mr. Chair, gusto ko sanang idagdag na Go yung ahead, sir. remdesivir, magpapabid yung PPPI. Ito yung Philippine Pharmaceutical, it's a procurement incorporated. Ito yung GOCC ng DTI that is able to buy medicines. So may bid sila sa December 26 for remdesivir. So kung yung mga nakarehistro na already want to supply, pwede silang mag-participate dun sa bidding ng PPPI, and then gagamitin yun ng mga government hospitals for our patients. Ang siguro idadagdag ko lang, Mr. Chair, inalis din actually ng WHO ang remdesivir sa protocol nila sa pag-treat. So maraming ibang options. Pero syempre the doctors, kung minsan may choice sila, yun yung ginagamit nila. So we just make it available through the CPR na available. So tatrabahuhin po natin to na make sure available itong mga gamot na ito in case tumaas ang ating hospitalization. Salamat po, Sec. Ted. Karamihan po sa mga eskwelahan ngayon po ay full-blown face-to-face na. How are we coordinating with the CHED, DepEd, and to ensure health protocols in various educational institutions are followed, at dapat masiguro po nating ligtas at malusog ang ating mga estudyante dahil halos lahat bumalik na po sa face-to-face classes. At ang nakakatuwa lang po rito na kahit na face-to-face classes na sila, dahil nasa nangyari sa pandemya, ang bilis nila makapag-adjust sa blended learning. So minsan hindi na po rason ang rising cases sa pag-blended learning nila ng mga estudyante. Pag nag-strike, blended learning na tayo next week, no? So, at pag umulan, pwede lang blended learning. So, ano na talaga, nagbago na po ang panahon. So, anyway, going back to my question, yung ensuring the health protocols po ng ating estudyante. Actually, very good naman ng DepEd, no? Nagpupunta nga sila sa blended learning pag marami yung cases ng influenza-like illness in a classroom. So ano yan, parang typhoon signal, sumusunod sila. Ang napansin ko lang ko, parang lumuwag yung traffic. So palagay ko, nag-Christmas break na yung mga eskwelahan kasi maluwag na ho yung traffic, Mr. Chair. So hopefully, hindi na magkahawahan yung mga bata. Pero kailangan ganun pa rin tayo sa mga party, mag-ingat tungkol dito sa mga respiratory illnesses na madaling makuha. Mas maganda sumali doon sa party na outdoor, yung open air. Again, good hygiene, hand washing, cough etiquette, at saka yung proper ventilation. Lalo na kung magpa-party kayo, napakarami nyo nasa isang lugar, mas mataas ang chance na the following morning may sipon, ubo. Last hearing po ng Committee on Justice, it was reported na tumataas po ang population sa loob ng kulungan. How are we monitoring their health safety, especially now na mabilis po kumalat ang respiratory illnesses or illness? How are we coordinating with them to ensure safety rin po ng ating mga mga nakakulong? Tama po yan, Mr. Chair. In fact, we had to engage with the Bureau of Jail Management, ang aming Centers for Health Development or yung regional offices, dahil nga sa pagtaas ng cases ng TB within the prison. Kasi pag may pumasok na may TB at untreated,
dumadami yung iba. So we're able to do this. We're also saw a plan ang BJMP na i-decongest yung mga prisons so that itong persons with the deprived of Deprived of liberty ay lumuwag ng kaunti. Talagang hindi ideal yung congestion natin sa ating prison, and respiratory illness talaga yung pwedeng mangyari sa kanila doon. Marami po mga city jails na dikit-dikit po yung mga bilanggo, no? At baka magkahawaan sila, mga PDL o itong mga bilanggo, kawawa rin naman po. Anyway, tatanong ko rin po, since may ulan na po ngayon, ano bang kailangan nating gawing paghahanda? Since napag-usapan na rin natin ang preparations regarding health, huwag natin ilimit itong preparation natin sa COVID lang, but sa lahat na po, napag-usapan na natin yung iwas paputok. Since malapit ng tag-ulan, ano bang kailangan gawin sa paghahanda at pag-iingat sa mga naapektuhan po ng bagyo para maiwasan po ang paghawa ng sakit? Tama po yan, Mr. Chair. This morning, miniting ko lang yung aking bagong talagang komite. Ito yung climate change. Kasi nga, ngayon merong bagyo doon sa Surigao, Siargao area yata. Parang may typhoon. So, the usual, yung ating paghahanda with the National Disaster Risk Reduction and Management Council. At pati na rin yung pagprepara sa isang pag nagbabadya na El Nino sa susunod na taon, Mr. Chair, meron tayong El Nino at mahaba yung drought period. So it will affect food, it will affect water, it will affect energy. So nag-meeting na kami nung committee ko kaninang umaga at pinagagawan ko sila ng action plan para dito. Yung bagyo, handa na tayo dyan eh. Nagpi-pre-position tayo ng mga gamot, water filtration, at yung kalapit na region, yun ang nag-respond. For example, sa Siargao, yung Caragan, naghahanda yun. Para in case malakas yung bagyo, papasok agad para may mga tutulong sa ating mga kababayan. Since ang since ang Department of Health ang talagang namamahala, no, ng mga malasakit centers sa buong Pilipinas. Ako naman bilang proponent niyan at principal sponsor at author sa Senado, ang implementing arm po niyan ay ang Department of Health. Under po yan sa inyong opisina. At pwede bang mabanggit po natin sa ating mga kababayan na pwede po nilang lapitan ito. 159 naman po yan ng mga malasakit centers, including 72 sa mga DOH hospitals. Kasama na rin po ang PGH. So sa mga magkakasakit po, pwede nyo pong lapitan ang inyong mga malasakit centers. It's a one-stop shop po yan para mapabilis po yung inyong processing sa paghingi ng tulong sa inyong hospital billing. Nabanggit ko lang po, ito, SecTed, kanina po na imbitahan po ako sa anniversary po, 95th anniversary po ng NCMH, no? National Center for Mental Health, dyan po sa Mandaluyong. Yung may mga karamdaman po yung may mga mental problem po, no, hindi lang naman yung admitted. Sabi po ng director doon, almost 1,000 outpatients po ang nag-a-avail po ng gamot, nag-a-avail po ng consultation. Kasi hindi naman po lahat ng may karamdaman may merong mental health problem ay kailangang i-admit, no? So mas marami ang check-up, consultation, at pwede po itong gamutin at hindi lumalala. At nabanggit kanina, ang daming pumipila po sa kanilang malasakit centers para mag-avail po ng tulong. So hindi lang po sa NCMH, 159 po yan sa buong Pilipinas, sa mga DOH hospitals, sa mga local government hospitals rin po, merong malasakit centers. Lapitan nyo lang po yan, ang malasakit centers. At yan po yung programa ng Department of Health, under po yan ng Department of Health, at pwede, para po yan sa mga poor and indigent patients. SecTed, pwede ba silang lumapit anytime po sa mga malasakit centers sa mga government hospitals? Tama po yan, Mr. Chair. Ang ating mga hospital, 159 malasakit centers na po ang na-establish ng batas. At dito magkasama ang PhilHealth,
ang DOH, ang DSWD, ang PAGCOR, ang PCSO para mahingan ng tulong at pera para sa mga karamdaman, gamot at mga pangangailangan ng ating mga kababayan na mahihirap. So tuloy-tuloy po ang services dyan kahit sa Pasko. In fact, yung mga malasakit center na ang pinaka-busy, pangalawa sa emergency, yung ating mga malasakit sapagkat madami talaga sila nakukuhang tulong para sa kanilang karamdaman. Can you ensure that the DOH, as the chief implementer of this program, can you ensure the availability of funds and services na ino-offer po ng malasakit sa mga poor and indigent patients po? Tama po yan. In fact, tinataasan ng PhilHealth yung kanilang mga tinatawag na case rate payments. Tinaasan na yung sa dialysis at sa ibang bagay. Tinaasan din ang pondo namin para dito sa programang ito. So magkakaroon kami ng medical assistance for indigent patients na additional money para maitulong sa mga lumalapit sa malasakit center. At ganun din yata yung sa DSWD at yung iba pang mga ahensya na kasali dito. So tuloy-tuloy. In fact, kaya ho yata tumaas ang rating namin, trust rating as an agency, at tingin ko dahil dito sa malasakit center, dahil mga pasyente nakukuha nila yung mga pambayad sa kanilang mga gamot at hospitalization. So one-stop siya po yan, batas po yan. Under po ng batas na yan ang 4 agencies, no? Tulong-tulong po sila, PhilHealth, DOH, DSWD, at PCSO po, 4 po na agencies po ang nagtutulungan dyan. At meron lang po akong gustong isingit at parating sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, not only limited sa mga government hospitals sected, no? Nagtatanong po yung mga health workers natin, itong mga heroes natin sa panahon ng pandemya, na meron pa po silang mga unclaimed, no, na mga health emergency allowance. Sabi ko naman po, ipaparating ko sa ating Department of Health, sa DBM, sa kanila po manggagaling ang pondo. So kumusta naman po ito, yung mga claims nila, dahil ito po ay services rendered na po at pinagpawisan na po nila. And more or less, 20 billion ay ang budget po. I think na nabayaran nyo na po, no, 23 billion sa 2023 at naglaan rin po ng pondo para sa 2024. Ilan na po ang mababayaran gamit po ang budget na ito at ilan pa po ang plano ninyong i-process po once na tumungtong tayo sa 2024? Masasabit namin yung detalya, pero alam ko ang 4 million na nirelease ng DBM this year, parang 99% disbursed na siya. So nagre-request na po ako ng another tranche. At ang sabi naman po sa akin ni Secretary Amina, ito ay tinatawag na unprogrammed funds. And dahil doon, depende po sa taxes at savings na makikita nila at i-reallocate yon sa health emergency allowance dahil unprogrammed fund siya. So wag mag-alala yung ating mga health workers, nakalagay na naman sa general appropriations. I think yung sa susunod na batas, meron pa rin tayong GAA, another 20 billion. Oo. So, yan po ang progress dyan. So, sana wag naman ako i-rally. Dapat as long as may pera po, ibabayad natin sa kanila. Minamadali naman po ng Department of Health, no? In fact, nung 2023, 19 billion ang na-release, no, sa program funds at 4 sa program. At I think meron hong 20 billion po for 2024. Ito po yung sa mga arrears or sa mga payables since tapos na po ang ating state of public emergency. So bali payables na po itong binabalikan ng ating gobyerno. At ako po ay bilang chairman ng Committee on Health at bilang legislator ay patuloy po akong magpapaalala sa ating mga health officials at sa Department of Budget and Management na balikan nyo po yung payables at mga services rendered na po ito. Ika nga, pinagpawisan na po ito ng ating mga health workers. Ibigay po what is due
sa kanila po. Anyway, Secretary Ted, wala na ho ba kayong any updates? Kaya po tayo nagdinig ng araw na ito, kahit na nasa recess po tayo, dahil gusto nating marinig ng ating mga kababayan yung updates po dito sa ating COVID response, sa ating rising cases. Mas mabuti na yung handa tayo at hindi tayo mabigla tulad dati na hindi natin alam ang ating gagawin. So mas mabuting proactive tayo, ready tayo parati at nagkaroon na tayo ng 2.5 years of dry run and rehearsal. So I'm sure with you as a veteran po dyan sa laban kontra COVID, we have a chief leader na ready na at laging handang mag-lead sa atin. Salamat, Mr. Chair. Kagaya nung nangyari nung 2021, pagkaraan ng Pasko, tumaas po yung COVID natin, yung Omicron. So, hindi malayong mangyari yon kung hindi tayo mag-iingat. So, Mr. Chair, very important reminder to the public, no? Madami tayong handaan, family reunion. I-practice natin yung mga natutunan natin during COVID. Frequent hand washing, cough etiquette, mag-mask kung ikaw ay merong respiratory symptoms para hindi makahawa ng iba. Better yet, wag na mag-party kung ikaw ay nilalagnat or merong ubo at sipon para hindi kumalat sa ibang tao. Ganun din yung ating mga elderly or immunocompromised. Wala namang mawawala sa inyo kung mag-mask kayo. Kagaya ng mga ibang kasama ko dito, naka-mask na. Very good naman yan na isuot nila yung mask, lalo na in confined spaces na walang masyadong ventilation. Pero pinaalalahanan pa rin natin ang mga kababayan natin sa wag masyadong kumain ng mga ma-foods. Yung maaalat, matataba, at matatamis. Sabi nila, yun yung mga masasarap. Pero mayroon namang, magi tayong, mapili at gamitin yung ating karunungan sa pag-select lang ng mga kakainin natin para hindi naman maepektuhan ang ating kalusugan. Yun lang, Mr. Salamat po. If wala na pong mag-present, on that note, we thank all the resource persons for attending this hearing and sharing your insights. Dapat po'y one step ahead po tayo. Ayaw natin mabigla at baka ma-overwhelm po ang ating healthcare system. Apila ko naman po sa publiko, huwag magpanik, pero huwag po maging kumpiyansa. Importante po dito, disiplina po ng bawat isa. Maging maingat at sundin po ang mga health protocols. Kung hindi naman po sagabal, suot pa rin tayo ng face mask. At sa darating na Pasko at New Year, iwas paputok, sundin natin ang ating mga health officials. After all, flu season naman po ngayong panahon dahil sa malamig ang klima at pag-ulan, uso po ang respiratory diseases. Kung sakaling magkasakit po, pwede nyo pong lapitan po ang inyong mga super health centers, rural health station po. Magpa-check up po kayo, early disease detection. Andiyan naman po yung konsulta package ng ating PhilHealth. At lapitan nyo rin po yung mga malasakit centers. 159 po yan nationwide. At patuloy po tayo bilang inyong chairman ng Committee on Health na tutulong po na mas mailapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Again, let us be prepared at tandaan po natin ang disiplina po ang natutunan natin sa panahon ng pandemya. Magtulungan po tayo at magmalasakit po tayo sa ating kapwa Pilipino. This hearing is hereby suspended.